Kasalukuyang nagsasagawa ng press briefing ang NDRRMC kaugnay ng Typhoon Pablo. Panoorin po natin ito. So we will observe the behavior so that people from Bohol, Cebu, Negros, and the Panay provinces, Iloilo, Aklan, Antique, and Capiz will be duly informed. Lalo na ito gumabi, kailangan naka-prepare the Regional Director of OCD, Director Cabrera, will please prepare. Regional Director of OCD 7, Director Morante, prepare. And of course, hagip itong Region 8, Director Ray Guzon. The Central Command of the Armed Forces of the Philippines na nakikinig sa atin ngayon, Admiral Louis Alano. Activate also your DRTO or Disaster Response Task Force so that we can prepare for Typhoon Pablo. In the event this will change again course, we will advise you accordingly. Okay, latest update naman dito sa casualties. Dalawa ang patay. Of course, yung una, si Erlinda Balante, 60-year-old, nadaganan ng kahoy doon sa Manay, Davao Oriental. O ito naman yung pangalawa, ay habang nagmumotor, nagbibiyahe, nadaganan ng kahoy sa kalsada. Ang pangalan, Jigger Gumunit. Gumunit. G-U-M-O-N-I-T. Jigger spelling, J-I-G-G-E-R. 30-year-old. Nangyari ito doon sa Panaon, Misamis Oriental. So dalawa ang confirmed dead so far ni Pablo. Sir, ano po yung sa Cagayan River? Ito yung Cagayan River. Basahin ko lang para sigurado lang. From Director Liboro of DOST. Kailangan intindihan natin ito. DOST Project NOAA Water Level sensor upstream of Cagayan de Oro River recorded a 7-meter increase in the water level. Breach and flooding very imminent in downstream CDO River, Mon Liboro. We received this just recently, so Director Ana Cañeda and the 4th Infantry Division Commander General Anyo Nebo, imminent ito, parang yung nangyari kay Sendong, dapat yung lahat ng mga nakatirayan sa gilid ng Cagayan de Oro River, umakyat po tayo sa mataas na lugar dahil yung 7 meters na ito pagbagsak dyan sa baba ng Cagayan de Oro River. Galing ito sa Bukidnon, doon sa may area ng Kitanglad na ipon ito, so 7-meter rise, mataas po ito. Kailangan mawala ang ating mga kababayan dyan sa gilid ng Cagayan de Oro River. Tao ba dyan, sir? The last time nabisita ko yung Cagayan de Oro River ay wala nang tao doon. That was about 3 months ago. Baka may bumalik doon na hindi ngayon na supervisan ng ating local government units. Kailangan sa kabatiran nila please umalis kayo dyan. Dahil in about 2 hours, ganyan kabilis. Dahil mataas itong Bukidnon, so yung buwelo niya ay in about 1 or 2 hours nandyan na sa barangays Makasandig especially, at saka yung 4 na sandbar ng Cagayan de Oro City. Sir, any update dun sa casualties dun sa Compostela Valley? So far, yung reported landslide at New Bataan, Compostela Valley, no confirmation yet. Wala pa silang nahukay doon sa nag-landslide doon. So, meantime, we will wait for the confirmation from the Army units assigned in those areas. Sir, so far po, based on other models po ng ibang bansa, nakikita daw po yung track ng bagyo, possible mag-loop outside West Philippine Sea. Meron pong isang senaryo na mahahatak po siya paakyat ng Northern Luzon. Have you heard of this, sir? Yes, narinig ko yan. Kaya we will wait for the official report from Pagasa. These are technical people. I hope no other weather system
that will create Fujiwara effect, yung babalik. Pero sir, ano po yung preparations po natin just in case? Nakiisip na po ba natin yun or are we concentrating first on Mindanao and Visayas? No, we concentrated the whole Philippines. You remember the first direction of Pablo is west-northwest. Ibig sabihin dito yun, nakaprepare yan. Including Metro Manila Development Authority. The last time, we had this coordinating conference. Sir, dun po sa model, ang tatamaan po niya, possible yung band lang po sa Yeah. labas, is yung Northern Luzon. Yes, Northern Luzon, Regions 1, Cordillera Administrative Region and Region 2, Cagayan Valley is also ready, including Region 3, practically the whole Philippines. More questions, please. Sir, on the extent of the damages, meron na ba sa... Wala pa tayo. Baka magkaparehas ito yung infrastructure at saka agriculture. Dahil planting season ngayon doon. Lahat ng sagingan doon sa Compostela Valley. Yung, you remember this Tagum Development Corporation, yung Tadeco. Sagingan ito, madali masira ang sagingan. Lalo na dyan sa Maragusan ng Compostela Valley. Puro sagingan. Maraming masira dito. Yung magkapantay siguro sila ng infrastructure. We will wait for the report from Department of Agriculture and DPWH doon sa roads and bridges nasira. Amount of rainfall, sir? Amount of rainfall, by the way, yung Pablo, bahagya ito na humina. Embes na 26, nagiging 20 na lang ang pag-usad niya. And then, gustiness of 165, umabot na lang ng pag-asa. Hindi na ito 210. It is already 100, gustiness? 195, sir. 195. The gustiness of 195, meaning to say, humina at bumagal. Amount of rainfall, sir? The amount of rainfall also decreased from 10 to 30, ngayon 15 na 20. 10 to 30, 15 to... 15 to 20 millimeters per hour. Yes, nandyan pa yung ating mga kababayan sa evacuation center para yung sinira niya ng mga bahay, kumpunin muna. So, nandyan pa rin yung DSWD na mangangalaga sa kanila kasama yung local government. So you're saying na... Sir, 9,000 pa rin po yung evacuated or... Yes, about lalaki pa ito dahil dito mag-preemptive evacuation din sila. Lalo na itong Bohol, Cebu at saka Negros. Panay. And then Panay. Sir, meron na ba tayong mga impassable roads? Meron. Santa Josefa o Agusan del Sur. Santa Josefa. Hanggang dyan sa Bunawan. So connecting Davao City and Butuan City. Ito yan. It's a Butuan bridge. City. Ano siya? Tulay ba yun, sir? Hindi, ito, yung kalsada, flooded up to now. Sorry po, nagko-connect po sa... New Bataan is also not possible. Connecting yung Moncayo, Buena Vista, going to New Bataan is closed traffic. Nasira yung kalsada. Hindi pa naibalik. The whole of Davao Oriental. No contact, no power. And 7 municipalities of Surigao Sur, 1 municipality in Agusan Sur, and 1 municipality in Surigao del Norte. Sir, may ipapadala daw na rapid assessment team. Oh yes, from this office, kasama nila yung UNDAC. Anong pinaka-function? Just to have the immediate assessment, ito eh. And then next, rapid nga ito. Rapid, ano ba yung kailangan? Kailangan ba pagkain, shelter, ito, yung tent. Kaya may balak si Secretary Dinky Soliman. Director Tabel, sinong kasama niya? Secretary Mar Rojas. Sila ang pupunta doon. Sir, saan specifically
Compostela Valley and Davao Oriental. So you're saying nagbago ng direksyon going towards northwest, patawid ng Visayas, so dadaan sa dagat, any chance Yes. na lalakas? Ang inyo pong napapanood ay ang press briefing ng NDRRMC tungkol sa Typhoon Pablo. Iniulat ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos na 2 na ang patay dahil sa bagyong Pablo. Pinaghahandaan na rin ang posibleng pag-apaw ng Cagayan de Oro River dahil tumaas na daw ang level ng tubig doon. Pinayuhan na rin ang mga residente malapit sa ilog na lumikas. May iniulat ding landslide sa Compostela Valley pero hinihintay pa raw ng MDRRMC ang kumpirmasyon kung may nasawi sa naganap na pagguho ng lupa. Bagya rin daw humina ang bagyong Pablo at magdadala ito ng 15 to 20 millimeters na ulan kada oras. Hindi rin daw passable ang New Bataan matapos masira ang mga kalye. Ilang munisipalidad din sa Surigao del Sur, Surigao del Norte at Agusan del Sur ang walang kuryente at komunikasyon. Nabanggit din ni Yusek Ramos na batay na rin sa mga ilang model ng Pag-asa na tinataya ang pagtakbo ng bagyo ay maaari itong marating ang Region 1 and 2, yung rain bands po ng bagyo, hindi po yung aktual na bagyo. Yung pag-uulam po ng dala ng bagyong Pablo ay maaaring makaapekto ng Region 1 and Region 2 sa Northern Luzon, batay na rin sa model ng Pag-asa.